Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Krimen sa Reyon 7, may kunhod og dulan 21% ato sa kasaulugan sa Sinulog. 80 ka mga balay na ugdaw sa dakbayan sa Talisay. Tanang empleyado sa gobyerno sa dakbayan sa Lapu-Lapu ipaubos sa drug test. Dulan usa ka milyon ka pesos ga balor sa shabu nasakbit sa kapulisan sa Barangay Lahog, dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa ngaan sa ko ang partner nga si Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, krimen sa Central Visayas mikunhod og halos 21% atol sa pagsugod sa mga kalihukan sa Sinulog Festival. Itandi hinuon kini sa natala sa miaging tuig sa sundhamang panahon. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Miubos pagayo ang krimen sa Central Visayas gikan sa Enero 11 hangtod na sa Pitsa 21, 2024 kini base sa datos nga gipagawa sa Police Regional Office 7 sa mong periodo nagsugod ang mga kalihukan sa 459th Fiesta Senior ingon man sa Sinulog Festival 2024 sa taho sa Piero 7 miubos og 20.9%. Ang krimen nga nahitabo sa Region 7 diin nakatala lang sila og 571 ka mga insidente nga may kalabutan sa peace and order. Mas ubos kini itandi sa 622 ka mga kaso nga natala sa Sinulog sa tuig 2023 gikan Enero 5 hangtod na sa Pitsa 15. Ato ni Police Lieutenant Colonel Jerry Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Abirin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, ngang pagkunod sa krimen sa reyon, nagpasabot kini nga epektibo ang gipatuman nga security measure sa Piero 7 aron magbalinaw ng Central Visayas. Good indicator na nahimong strategically effective ang atuang mga security measures, no? Ang atong Regional Director Police Brigadier General Anthony Abirin, who seated as the task force commander, was he was very proud of the accomplishment or the performance of our security sector, no? This is one of the most secure, one of the most solemn celebration. Nakumatod pa og natampo sa mga overall decree sa peace and order mao aga pagkunod sa kaso sa index ug non-index crimes nga maabot sa 32.18% ug 18.37%. Gani ang crime rate sa Cebu City kun asa sagad gihimo ang kalihukan sa Sinulog 2024 may kunusab kini gikan sa 39 ngadto na sa 29 ka kaso o 25.6%. Arnold Bustamante, CCTN News. Gibana-banang moabot sa 80 ka mga balay ang naugdaw human ni Ulbo ang dakong sunog sa Barangay Poblasyon Dakbayan sa Talisay. Daling giatiman sa city government ang mga nasunugan gikan sa pagpahiluna sa tents sa evacuation center hangtod na sa ilang pagkaon. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Daling girespondihan sa kamuberuhan ng sunog ni Ulbo ning Miyerkules sa buntag sa Sitio Libra, Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Talisay. Nadawat nila ang alarma pasado alas 8 sa buntag, maong nagtinabangay ang kabumberuhan sa pagkumbati sa dakong kayo. Apan nagkadako kini og nikaylap ngadto sa mga kasilinganan hangtod nga giisa kini sa third alarm pagkalabay sa kapin 20 minutos. Pasado alas 9 na sa buntag, sadyang nakontrolar na ang dakong kayo hangtod nga napaong na kini sa hingpit. Moabot sa dili mo menos 80 ka mga panimay ang nangaugdaw, di niabot og 3 milyones pesos ang danyos.
Gisusina sa kabomberohan unsa man ang ginungdan sa dakong sunog. Mong nakigalayin sila sa mga tagtungod diin nagsugod ang kayo. Sa walay paglangan, giandam sa kagamhanan sa syudad ang evacuation center sa poblasyon gym alang sa mga nasunugan. Gipahilon na ang mga makeshift tents o gipakaon na ang mga apektadong pamilya. Mato di Mayor Samsam Gulyas nga nasa 60 ka mga pamilya ang gi-identify sa CSWDO alang sa paghatag og ayuda og uban pa. Aduna usab sila medical station aron makaatiman sa panglawas sa mga fire victims. Gihawag usab ni Mayor Gulyas ang katawhan og ubang grupo nga mohatag og hinabang ngadto sa mga nasunugan aron mugaan-gaan na usab ang ilang pamati. Ilabi na nga gikabalak-an usab ni Mayor Gulyas diin bag-o lang nasunugan ang ubang talisaynon, ilabi na sa Barangay Lawaan 3 sa nakalabay nga semana diin 30 ka mga balay ang nangaugdaw niya ng panahona. Gian Navarro, CCTN News. Mga nasunugan sa sitio Santa Maria nga sakop sa luna nga gipanag-iya sa General Milling Corporation i-relocate sa luna nga gipanag-iya gihapon sa GMC. Tukuran usab kini og mga panimay nga maka-accommodate og 600 ka mga pamilya. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Mga pamilya nga nabiktima sa sunog sa sitio Santa Maria, Barangay Pusok nga nasakop sa luna nga gipanag-iya sa General Milling Corporation sa wala pa nahitabo ang sunog, nasabutan na tali sa mayor og tag-iya sa GMC nga i-relocate sila ngadto sa likod sa Felicity Island Hotel na himutang sa susamang barangay lang gihapon. Ang maong relocation area gipanag-iya sa GMC ug adunay gidak-on nga usa ka ektarya. Plano sa mayor og GMC nga tukuran kini og usa ka tenement house nga makakomodar og 600 ka pamilya aron usab makapuyo ang ubang na biktima ug para duol ra gihapon sa ilang mga trabahoan. And the plan of the city together with GMC na we will put an tenement house on that area because they have 1 hectares na property of land so that maka-avail to ang uban pod nga pwede na itong mapasuod nga ito. Doon ra sa ilang working place. Upang sa mayor nga nagpadayon na ang ilang diskusyon sa GMC, kabahin sa maong plano, kay gusto sa mayor nga matukod kini sa mas daling panahon. Matod ni Mayor Chan nga planong idonar sa GMC ang usa ka ektarya ngadto sa City Hall. Kung madonar kini, ang City Hall na ang mag-implementar sa maong proyekto. Dugang sa mayor nga paspas na lang hinuon kung ang syudad na ang magkupot sa proyekto, kay puhunan ra ang kinahanglan sa syudad. Gipananglit sa mayor nga pwedeng mangutang sa bangko ang syudad aron sa pagpatukod sa maong tenement house. Ug ang mga mookupar maunay magbayad niini pinaagi sa pag-ibig. Mas dali siya okay, because the city has the capability to implement the project, okay? Kung imong tanahon, puhunan ra gyud ang gikinahanglan sa syudad, mangutang lang ang syudad sa bangko, ang bayad, ang katong mga pag-ibig na mo bayad ngadto sa syudad, no? Ang gibayad nila mo pa ibayad sa bangko. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Syudad sa Mandawi misubay na sa paghawan sa mga nagkagubot nga mga kable sa mga dagkong kadalanan. Aduna nay gitino nga mga dalan alang sa himuong pilot area sa ipatuman nga single pole ordinance. Ang kasayuran dihatod ni Mary Rose Sagarino. Gitutukan karon sa syudad sa Mandawi ang paghawan sa mga nagbitay ug nagkagubot nga kable sa mga dagkong kadalanan. Sa kasamtangan ang wire clearing ug bundling operation gipahigayon sa AC Cortez Avenue. Nahuman na nila ang AS Fortuna Street ug isunod ang ML Quezon Street ug H. Abiliana. Gitutukan sa syudad ang National Roads tungod na hawan ug nahuman naman ang sa City Core sa AS Soriano Avenue, SB Cabahog Street ug CICC area. Ang syudad uban sa mga telco companies ni pahigayon sa wire clearing ug bundling operation September ni atong tuig 2022. Tinguha nga mahawan ang nagkagubot nga kable nagbabag sa view sa CCTV camera ug aron limpyo ang view sa kadalanan sa syudad. Kung adunay dinalian o delikado nga nagbitay nga kable sa lain nga area, gilayon usab kini nilang respondihan. But right now, ang improvement nato naka-standby na ang tanang mga personnel sa kuan sa katong mga companies na akong isgutan tungod anang atong usual na daily na kanang bundling operations. So ma-pull out ra gyud nato sila anytime. Except Saturday and Sunday ha.
Doon na pa'y mga dagkong dan nga wala na pahigayunan sa operasyon tungod kay mauman kini ang natino nga himuong pilot area sa ipatuman unya nga single pole ordinance. Sana lang kapusti ang mutuko diha ang deko, then mukabit na lang ang uban. So ma-eliminate na ng mga cluster of poles na naka-affect sa atong mga sidewalk. So ma-improve ang atong mobility as well. Ubos sa proposed ordinance nga i-author ni City Councilor Jimmy Lumapas, ang chairman sa Committee on Transportation, ang tanang utility companies kinahanglang mogamit og usa lang kadominante nga poste gikan sa kasamtangang clustered post. Katuyuan ni ini aron mahawan ang kadalanan sa mga nagtapok nga poste ug nagkagubot nga kable. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga senador misalikway sa giduso nga People's Initiative alang sa pagbag-o sa kasamtangang konstitusyon. Gibarugan nila kini pinaagi sa hiniusang pagpirma sa manifesto. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Pirmado sa tanang mga senador ang manifesto, diin gisalikway nila ang gidusong People's Initiative alang sa pagbag-o sa probisyon sa konstitusyon. Matod sila manifesto nga ang tinguha sa charter change mao ang pagbag-o sa matang sa panggoberno, apil na ang pagtangtang sa Senado. Butang ang gikabalak-an nila ang gipadagang signature campaign aron mo pabor ang katawhan sa pagbag-o sa intero batakang balaod. Gihulagway nila nga dautan ang gipadagan nga People's Initiative. Din gigamit lang ang demokrasya aron mapahimuslan ilabi na katong mga kabus. Dugang pa sa manifesto nga kinahanglang palabihon sa Senado ang demokrasya. Apan gisalikway nila ang pagpahimos nini alang sa daotang plano sa nasod ug sa mga Pilipino. Maong alang kanila, dili na kini ang panahon aron sila magpakahilom na lang. Daan ang gihimakak ni House Speaker Martin Romualdez ang pasangil nga siya ang nagpaluyo sa People's Initiative alang sa charter change. Kay suma pa niya, igo lang nga mipadangat og sentimiento ang katawhan. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, tanang empleyado sa gobyerno sa Lapu-Lapu City ipaubos sa drug test. Kanaw guban pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Lemery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga,
SM Seaside Cebu, Linkitcay, Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Kasambagan, Cebu City. The SM Seaside Showroom, 2nd floor, City Wings, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. In today's evolving business landscape, high-speed internet connectivity is a non-negotiable reality. The Philippines, recognized to be one of the dynamic economies in the region, home to hundreds of thriving businesses, is at the forefront of serving millions of people through digital technology. With the need to respond to thousands of daily interactions and demand for connections, every business deserves a robust backbone that strengthens the foundation of its operations with a mindset for success for every client, partner, and industry. Converge is at the core of this evolution, where reliability and customer experience intersect to fulfill the increasing demand for fiber connectivity here and across the world. As a primary provider, Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength, resiliency, results. Balik sa ato mga balita, Mayor Ahong Chan na ninguha nga ipaubos sa drug test ang tanan nga mga empleyado sa gobyerno diha sa iyang syudad. Alang kini sa padayong drug-free campaign sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca. Sunod-sunod na ang pagpahigayon og kalit nga drug test sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention kon CLOSAP ngadto sa mga nagtrabaho sa gobyerno sa Lapu-Lapu City. Random lang ang pagpili sa mga ipaubos sa drug test. Apan tinguha ni Mayor Junior Ahong Chan nga maharos og drug test ang tanan mga empleyado, dili lang ang mga trabahante sa City Hall apan lakip na usab ang naa sa mga barangay. Kini alayon sa padayon nga pagkampanya sa mayor nga mahimong drug-free ang tanan mga opisina sa gobyerno tungod kay nakita gud niya ang importansya sa usa ka drug-free nga buhatan. Matod sa mayor, ang pagkalambigit sa drogas mao gyud hinungdan laban sa mga mahitabong krimen. Gipananglit sa mayor ang nahitabong shooting incident sa merkado kung diin usa sa mga suspects nagtrabaho ra usab sa gobyerno ug adunay kalambigitan sa illegal nga drogas. Importante jud kaayo na ang working place is a drug free because most of the crimes are drug related yun. So dili ta gusto sama sana itabo nato ang baguhay lang ang katong ato ang trabahante sa clearing team is a drug user, no? In fact, ato ang nabalitaan regular siya nga customer maggamita, no? Maong striktong ipatuman sa mayor ang padayon nga pagpahigayon og kalit nga drug test hangtod nga malakop na ang tanan empleyado. It's my marching order to the CLOSAP to conduct surprise drug test to all the government workers in the city of Lapu-Lapu. Ipahimang no usab si Mayor Chan ngadto sa nagpadayon paghihapon sa ilang bisyo nga undangon na kini tungod kay wala kini maayong epekto kanila ug duha ra gyud ang ilang dangatan. So nangingon nga duha ra ka paingnan kung sud ka aning nga bisyo. Kung dili ka mutikangkang, mutikungkong ka, no? Mutikangkang ka kay patay, no? Tikungkong ka kay magtikungkong ka matulong na to sa prisuhan. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Drainage Master Plan alang sa pagsulbad sa baha sa syudad sa Sugbo ug pagpalapad sa kasapaan gigahinan og 8.2 billion pesos nga pondo. Illegal settlers ug mga pribadong luna maoy nakalangan sa implementasyon. Ang kasayuran ni hatod di Shariza May Uy. Moabot nga to sa 8.2 bilyones ka pesos nga Drainage Master Plan ang giandam karon sa Department of Public Works and Highways sa Dakbayan. Matod ni Councilor Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Infrastructure sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, nga ang 8.2 bilyones ka pesos magigahin sa nasudnong pundo alang kini sa mga dagkong sapa o creek sama sa Kinalumsan River, Lahog River ug Mahiga Creek. Ang maong pundo dugang sa nagpadayon karon nga River Development Project nga pagpalapad og kasapaan sa syudad. Dugang panigwardo nga usa sa dakong hagit alang kanila o sa DPWH ang mga illegal nga settlers o mga titulado nga mga yuta nga anaa sa kilid sa sapa. Medyo ang challenging ng gyud kayo, no, nga what causes delay sa implementation sa project nila ang kanar yung right of acquisition. So but mo na ang ongoing mangyapon, but again challenging na gyud kayo kaya ang karon pa dun magpadong na diri sa upstream daghan na kay mga private lot, dili lang ang mga ISF, but we have to address ang mga private lot owners kay mismo ang ilang titulo naa sa mga sasapa. Una, dili mo sila maghatag og right of way nga authority permit to enter sa contractor, not unless nga bayran masettle ang ilang na property. So mo na ang nakakos gyud ka delay sa implementation sa project. Hinungdan nga misugyot siya ngadto sa DPWH nga gahinan og pondo ang pagpamayad sa mga luna nga nasulod sa sapa kay ang 8.2 bilyones ka pesos alang lang kini sa mga civil works. Malaumon sab siya nga mas mapaspasan pa ang pagtrabaho sa sapa kung mauna ang pagbayad sa mga pribadong luna ug pagpahawa sa mga illegal settlers. That only covers for the civil works. Walay labot ang right of way acquisition. So only if ang DPWH or central office na the appropriated right of way acquisition, di mas paspas untan na ang pag-implement sa mga project. Shariza May Uy, CCTN News. Moabot sa 12,000 ka mga negosyo sa syudad sa Mandawi ni apply og pag-renew sa ilang business permit. Mga business permit and licensing office mo pahigayon og inspeksyon aron pagsiguro nga adunay permit ang mga establishmento. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa gawa sa buhatan sa Business Permit and Licensing Office sa syudad sa Mandawi, gipang-release ang business permit sa mga tag-iya sa negosyo nga ni-apply ug ni-renew. Ato sa releasing, adto pa usab gi-check ang regulatory clearances sa mga negosyo. Sa mga best practices nato nga wala nato gilisod-lisod ang requirement sa renewal, pero before nila maklaim ang ilang permit, kinahanglan makasubmit sila sa katong mga regulatory kaning clearances. So murabag para dalion nato aron nga ma-assess aron makabayad sila. Okay. Niya at least bisag later na nila i-process ang ilahang claiming, di na sila ma-penalty. Okay. So kay di man talaga nahan nga ma-penalty. Ang new application o renewal sa business permit na human ni adtong Enero 20, moabot sa 12,000 ka mga negosyo ang nakaparehistro. Nitaas usab ngadto sa 200 milyones pesos ang collection sa business tax. Based sa ato ang information sa system, daghan na ang nag-apply og sayo. So wala dili pare sa last time ba nga naa na diri sa last part. Karon murag mas daghan na ang naka-appreciate sa atong online kay fully online man ta. So pag sugod gyud sa January daghan na nag-apply. So nabahin relatively nabahin ng daghan nagsayo-sayo. So wala na sila nagtapon og diri sa last part mo to nga dili kay may bunog. Human sa releasing sa business permit, mopahigayon usab gilayon og inspection ang BPLO pag siguro nga adunay permit ang mga nag-ooperate nga negosyo sa syudad. Gihimug-atan nila nga kinahanglang adunay permit ang mga negosyo aron dili masira o maapektuhan ang ilang operasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipaubo sa training gikan sa Department of Health 7 ang mga barangay health workers
sa lungsod sa Tuburan aron himuong mga frontliners sa panglawas. Nakigalayo ng DOH-7 ug LGU Tuburan aron matabangan ang mga BHW nga mahimong first responders ubos sa mga lagda sa Universal Healthcare Law. Gitudluan sa DOH-7 ang 46 ka mga BHW sa pagpalambo sa health literacy ug uban pa ubos sa basic competency training. Gitinguha sa ahensya ang mga BHW nga mas mulambo pa ang ilang kaalam sa pagresponde aron daling makaatiman sa mga dunay pamati sa lawas. Kabahin lang kini sa 8-point agenda sa DOH-7 diin mas gipaduol na ang paghatag og serbisyong panglawas ngadto sa matag suok sa barangay. Tuyo nga milabang sa isla sa Bantayan ang mga bisita aron ipadayon ang ilang pagsuroy sa kaduhang adlaw sa Suroy-Suroy, Sugbo. Matod ni Bucal Red Duterte nga naka-level up na ang presentasyon sa matag kalungsuran ngadto sa dili mo menos 600 ka mga bisita. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gisugda ng ikaduhang adlaw sa Suroy-Suroy, Sugbo pinagi sa pagbisita sa lungsod sa San Remigio. Bisan pa man og nakapamahaw ng daan ang mga turista, samot usab silang nabusog sa mga lami ang pagkaon gikan sa lechon hangtod na sa preskong seafoods. Natagba usab ang mga bisita sa maanindot nga talan-awon sa Hagnaya Beach Club, ilabi na nga adunay gibutang nga replica ship. Samtang na-enjoy nila ang presentasyon gikan sa Lapyahan Festival nga mauusab ang pista sa mga lungsod din gipromote nila ang taas nga lapyahan. Human nga milabang sa kadagatan, nakahigayon usab sila sa pagbisita sa lungsod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan. Dungan sa ilang lami ang paniuto, natagamtaman nila ang kanindot sa kadagatan, ilabi na ang puting baybayon. Og naka-serve usab ang mga seafood dishes sa ilang dapit nga may gi-enjoy sa mga bisita. Magpadayon ang ilang pag-discover sa isla ngadto na sa lungsod sa Bantayan ug Madridejos. So sa ka-interview, nakita ni Bucal Red Duterte nga na-enjoy sa dili mo menos 600 ka mga guests ang mga ikadalit sa matag lungsod. Matodiya nga nagka-level up na ang presentasyon gikan sa matag local government units. Tayo, me as the organizing committee po, the part of the organizing committee, pasalamat po tayo sa mga lungsod po really went above and beyond expectations. Mamaya mag-challenge po nila fairly to level up every time. Sa ikalong adlaw, mubalik sila sa mainland Cebu aron ipadayon ang ilang pagsuroy sa Northern Cebu hangtod na sa lungsod sa Liloan. Gian Navarro, CCTN News. Giawhag ni Konsehal Ray Gialon ang Department of Public Works and Highways 7 nga tun-an ang pagbutang og boardwalk sa South Road Properties. Gihimugatan niya nga dako kini og tabang sa pagpalig-on pa sa panglawas. Matod ni Gialon nga ang maong boardwalk susama lang sa anaa sa Singapore, di na dunay mga tanom sa palibot. Dugang pa nga kinahanglan hawan ang mga restaurant ug bars nga nakabutang kilid sa boardwalk. Planong ipahimutang ang maong boardwalk gikan sa plaza sa Katawhan hangtod na sa New Star Hotel. Musunod, dulaan usa ka milyon ka pesos gabaloy sa shabu nasakmit sa PNP sa Barangay Lahog ning Dakbayan sa Sugbo. Kanaw guman pa mga balita sa bagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule.
Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin Hotel gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at MP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Unlock true health with Form and Function Corrective Chiropractic. Performing form, optimizing function naturally. For consultation, please contact 0917-670-0907 or visit our website at formfunctionchiropractic.com or our Facebook account. Form and Function Corrective Chiropractic, most trusted chiropractic in Cebu. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Balik sa ato mga balita, dulano sa kamilyon ka pesos nga kantidad sa illegal nga drugas ang nasakmit sa PNP sa gilusad nga buy-bust operation kagabi sa may sitio Holy Family, Barangay Lahug, ning Dakbayan sa Sugbo. Nadakpan sa operasyon si Bobby Labitad, taga Barangay Sambag 1 sa susamang syudad. Nakuha gikan kaniya ang mga dagkong putos nga gituo ang shabu nga dunay gibug-aton nga 110 gramos nga mukantidad og 748,000 pesos. Gibalhog sa PRO 7 ang drug suspect o gipasakaan usab kini og kaso ngadto sa piskalya. Duha ka babae nga sakop sa salisigang gikan sa kauluhan, gipasakaan na og kaso sa piskalya dinhi sa Sugbo. Apan nakagawa sila human mihatag og piyansa. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Gipasakaan ang kaso sa Babulo Police Station ang duha ka mga babae nga sakop sa salisigang nga nadagpan nga nabiktima sa mga imnanan sa barangay Kasambagan sa Dagway Sugbo na tuga Domingo sa kadlawon. Aga mga gipasakan og kasong pagpangawat mao sila Maria Ann Mantilla 27 anyos, taga 1658 Camino de la Fe Street, Guadalupe Nuevo, Makati City, o Maria Juplin Sison 28 anyos, taga 1718 Squeta Street, Taguig City. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga human nila ma-file ang kaso sa piskalya. May piyansa raw sabdayon kini. Giangkon sa police official nga wala na sila mahimo nini. Sangit mauman kini aga balaod sa Pilipinas nga bisan makadaghan pa kini nga makahimog krimen sama sa pagpangawat makagawas raw sab kini. Mao bitaw na nga kana bitaw makahinomdom mo last time katong mga nadakpan po nato. Atong the other sinulog ha. Ang kuan po nato dito is ikapila na day sila mga kaso nga kawat. But unfortunately, mao gid atong balaod, mao natong proseso nga nagi iya gyud ang katungod nga mo piyansa siya.
So dili na pud nato na beyond our control na. Ang mao nga mga suspitsado na nagpanausab duha ka semana na ang nakalabay dito sa Dakbayan sa Bacolod atol sa dakong kalihukan sa mga syudad. Human nga nakapiyansa mitabo kini sa Sugbo subay sa selebrasyon sa sinulog ug nadagpanausab dinhi. Arno Bustamante, CCT News. Midepensa si Presidente Bongbong Marcos sa pagsakay sa presidential helicopter aron makatan-aw sa concert sa banda nga Coldplay sa milabay nga semana. Matud niya nga igo lang niyang gilikayan ang bugat nga dagan sa tropiko mao nag helicopter kini paingon sa Philippine Arena sa Bulacan. Dugan sa pasalig nga dunay gihimong plano aron maminusan pa ang bugat nga tropiko ilabi na sa kauluhan. Nagkanayon ang pagsaway kung nakaangkon og pagsaway sa online si Marcos Jr. o ang iyang pamilya human nasigpatan nga mitan-aw og concert gamit ang presidential helicopter. Ilabi na nga gikabalakan sa mga tao sa social media nga gigamit ang pundo sa nasod alang sa personal nga lakaw. Ordinansahon nga nagmando sa mga operator pagbutang og dugang modern jeep unit sa Mandawi City na pasar sa second reading sa konseho. Kini na ang tubag sa problema sa overloading sa mga pampublikong sakyanan sa syudad. Ang kasayuran nihatod ni Mary Rose Sagarino. Dugang modern jeep ang ibutang unya sa mga ruta sa intra-city route sa syudad sa Mandawi aron pagtubag sa problema sa overloading sa mga pampublikong sakyanan sa Dakbayan. Kinihuman na pasar sa second reading sa sesyon sa konseho kagahapon ang ordinansahon nagmando sa mga operators pagdugang og modern jeep unit sa maong mga ruta. Si Konsehal Jimmy Lomapas ang chairman sa Committee on Transportation ang nisugyot sa maong ordinansahon human makadawat og mga reklamo gikan sa mga sumasakay og resulta na sa gihimong survey sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team bahin sa kakuwang sa transportasyon sa intra-city route. Gipasabot ni Lomapas nga ang gidaghanon karon sa mga modern jeep sa Mandawi dili makaakomodar sa tanang sumasakay og 5 lang usab ang gitugtan nga pasahero nga mobarog. No, luoy kayo niya makita sa dinyo ba kanang during peak hours bitaw nga full pack na gid ang bus daghan na kay magkuan o base sa local public transport route plan sa Dakbayan, ang Mandawi adunay 4 ka intra-city route nga ruta. Matag usa adunay 15 ka MPUJ nga nagbiyahe niini. Ang unang ruta naglangkob sa mga dapit gikan sa Cebu International Convention Center painguna sa Barangay Banilad ug Kabangkalan. Ang ikaduhang ruta naglangkob sa mga dapit gikan sa CICC paingon sa Kabangkalan ug Banilad. Ang ikatulong ruta naglangkob sa mga lugar gikan sa Tintay paingon sa CICC ug Park Mall. Samtang ang ikaupat nga ruta naglangkob sa Park Mall Loop agi sa DM Cortez dayon na sa Park Mall Terminal. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Tayo sa presidente, kina sensitive sa